lalapat ang mga natututunan natin. So, I will give you that chance to see kung paano ang nangyari sa kanya. Sa kanya, ang pangyayari ay karanasan na tinahak niya, ngunit hindi niya kilala ang mga pangalan ng roads na dinadaanan niya. Hindi niya alam ang mechanics or objectivity. Siya dumaan sa subjective lang. Para bang meron siyang gustong hanapin na lugar, wala siyang GPS, wala siyang Google, basta lang pinilit niyang mahanap yung daan. At nakarating siya sa kanyang pinatunguhan, siya gumaling. Hindi pa niya alam yung mga pangalan ng streets. Ang pagkakaiba, kayo, binibigay ko na yung pangalan ng streets. Kung naiintindihan nyo yung sinabi ko, dito sa church, Christ liveth in me, advance na parang may GPS na. Pag sinabi mo pupunta ka ng Bulacan, Pampanga, at merong nakalagay start, pag sinabing start, merong blue na didiretso sa at pag minagnify mo, makikita mo yung mga roads, may pangalan. Ganito ang binibigay ng Panginoon sa Christ liveth in me. Kayo na lang ang dadaan. Hindi na kayo maliligaw. Ang nangyari kay Bishop Rose, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang damdamin ang siyang nagbigay ng gabay upang eventually nakakalakad siya sa kanyang dinadaanan. Hindi kailangan alam ang road. Ang gumagabay ay ang kanyang pananampalataya. Hanggang sa nakarating siya doon sa kanyang minimithi. Naunawaan? Ngayon, sa atin, ahead ko kayong binibigyan ng principle, objectivity, at kailangan na lang ninyong daanan. Sa mga, listen up, sa mga meron pang pagnanasang umunlad sa buhay, ang mga messages ng Christ liveth in me ay para sa inyo. Yung mga nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo na meron pang ninanasang pag-unlad. Hindi ito finances lang, pag-unlad. Halimbawa, meron ka pang ginugustong purpose sa buhay mo. May ginugusto ka pang purpose. At meron ka pang nakikitang value na pwede kang magamit. At meron ka pang isang pangarap. Mga kapatid, ang message na dumadaan sa Christ liveth in me ay para sa mga mananampalatayang gusto pang umunlad. Dito sa Christ liveth in me, paki-ayos lang yung microphone. Dito sa Christ liveth in me, hindi kayo paasahin na bahala na ang buhay nyo rito, kahit na kayo mahirap, di bali na. Wala bang mas magandang microphone? Paki-asikaso lang. Sound system, mahina talaga. Paki-ayos lang, please. Para hindi ako sumigaw.
dito sa Christ Live It in Me, hindi namin kayo binibigyan ng salitang, di bali na kayong mahirap dito. Anyway, pag namatay tayo, may bahay na ginto sa langit. Yan ang huwag niyong paniwalaan. Ayan. Ito ay pinapahayag ko sa harapan ng maraming nakakapakinig, lalo na sa ating social media. Maraming tumanggap niyan. Yes. Isang malaking panliling lang ang maniwalang ginto ang bahay sa langit. Yes. Amen. Kaya marami ngayon, kahit na anong yugyug mo, kahit anong encouragement mong gawin, wala na. Ngunit ang messages dito sa Christ Live It in Me ay para sa mga buhay. Amen. Our God is not God of the dead. Our God is God of the living. Sino mga buhay dito? Sumigaw ng malakas sa amen. I like it. Pumapantay na kayo, isang beses lang. Kuha na kagad yung vibration. Now, unti-unti natin makikita ang kagandahang pinagkakaloob ng Diyos sa buhay natin dito sa ating kalagayan. Mga kapatid, ang kulang na lang ninyo ay paghakbang. Advance na sinasabi na kagad natin kung ano ang street na lalakaran mo. Halimbawa, yung law ng street na law of alignment. Street yun, pangalan nyo ng street. Are you listening? Law of imaging. Street yun, na dinaanan ng maraming mga tao, pero hindi nila alam ang pangalang street. Halimbawa, dadaan ka sa malaking thoroughfare para shortcut. Kasi kung sa loob-loob ka dadaan, maliliit. Tulad ng EDSA. Alright? Bagamat traffic, pero may daanan. Kapag hindi traffic, dadaanan mo yun. Ngayon, yung Skyway, may mga ganyang daan. Road. Sa buhay, may dadaanan ka talaga. Para makuha mo yun. O meron tinatawag na law of mirroring. Hindi nila alam yun. Kayo, kumbaga sa advance ninyo, meron na kayong GPS. Parang alam natin lahat yung word ng GPS. Anong ibig sabihin ng GPS? Sabi ko na nga ba eh. Ako hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam na global positioning yun eh, GPS system. Global positioning. So, meaning to say, pag tinignan mo sa GPS, alam mo kung saan ka naroon. And then, kapag pinindot mo yung gusto mo puntahan, makikita mo yung positioning mula sa taas. May bird's eye view. Parang nakikinig kayo. Saka parang ang tatalino natin, di ba? Matatalino tayo rito, di ba? Alam nyo, paano ako makakapagsalita ng mataas kung hindi kayo nakakasabay? So, ano gusto nyo? Pumunta kayo sa isang lugar na hindi nyo alam yung GPS nyo? Katulad nung dati, pag ako punta tayo sa Montalban. Saan ba yun? Ngayon, ang ginagawa ko lang, kahit saan. Saan yan? Sabihin mo lang yung address. Yung silang na recently pinuntahan namin ni Bishop Ross. Saan yan? Sinabi niya lang, tinignan ko, edi may confidence ako kasi alam ko yung dadaanan. Tapos, yung GPS maglalagay ng best route. Tapos alam niya kung ilang oras. Advance. Noong 1970s, wala noon. So, anong gusto niyo buhay? 1970s o ngayon? Ganon din ang Christ Live It in Me. Binibigyan kayo ng advance. Parang ayaw niyo pumalakpak na malakas pa. Palakpakan niyo yung privilege natin. Yung malakas na. Para sa Panginoon. Ngayon, yung word ko, partida pa. Nung panahon ni Bishop Rose, hindi pa niya alam yung GPS niya.
Pero nakakapunta ka. Tama? Ako nga, meron din akong place na wala akong alam kung anong street. Kasi alam ko na. Pero ngayon, mas maganda, ito pala ang dadaanan ko. Governor. Ito pala. General Aguinaldo. Tapos meron na mga, Calax, MCX. Ba? Dumami na yung daanan mo na, wow. Hindi ka na ngayon maliligaw. Itong mga messages sa Christ liveth in me, ay para hindi na kayo maligaw. Ang hina naman. So, nung narinig nyo ang buhay na dinaanan ni Bishop Rose, yung kalagayan ng mga sakit ng iba, liliit na sa iyong pananaw. Sino nakakaintindi? Hindi na siya parang higante. Yung ang narinig ko, mas matindi. Pinagaling pa ng Panginoon. Paano siya pinagaling ng Panginoon, si Bishop Rose? Paano siya pinagaling? Kasi marami siyang na-touch na mga laws of life. At yun ang tinuturo namin sa inyo para alam nyo. Mga kapatid, ngayon pa lang, palakasin nyo na ang isip nyo. Hindi tayo naghihintay ng anything moment sa buhay natin. Mas malakas ang isip mo, walang dumarating. Makinig kayo. Nung ako ay nasa Saudi Arabia, ako ay pinindown. Pinindown ako ng mga elders na kaibigan ko rin. Kaya lang, after about 4 years, ganon, nagkaroon ng isang argument sa doktrina. It's either losing or eternal salvation. And then, sa 10 elders, at ako yung pinakabata, ako lang yung iba. Tingnan yung karanasan ko. Nung ako po yung nasa Saudi Arabia, ang akala ko, lahat ng mga Kristiyano, katulad ko, na mababait. Mababait. Yung magalang. Hindi ko alam, pagdating pala sa ganito, at ang doktrina ng mga panahon na yon, 1980s, 90s, ang lakas ng mga doctrinal issues, aba naman, ipipin down ka, lalo na sa salvation. At hindi ko akalain, mga friends ko to ng long time, pagdating doon, napin down ako. Hindi ko nasasabihin ko anong, but it's about losing salvation or eternal. Now, tama-tama, after a few years, ako ay napabalik sa Pilipinas, na-deport ako, na-discover na ako ay isang leader, so dinideport nila. Hindi naman ako kinulong at hindi naman napupugutan ng ulo. Basta lang, kailangan ko daw umuwi. Kasi, nangyari, napahiya, yung mga magagaling nilang pinanlaban sa akin sa debate, during that time, pinadebate sa akin, yung pinaka-presidente ng Imam University sa Riyadh. Kasama ko yung prinsipe na graduate pa siya ng Oxford. At yung isang, linguistic na 21 languages, pangalan niya Muhammad, nasa TV siya. Siya yung nagpapaliwanag ng Quran. 3 ang kalabang ko, mga scholars. Ako noon, 27 years old. Alright. Ngayon, nung nagdebate kami, hindi nila ako na-pin down. Ikalawa, hindi pa rin ako na-pin down. Bagkus nagalit sila sa akin kasi sinabihan ko, Muhammad committed sin, but my Jesus did not commit. Nagulat sila doon. Kasi na-discover ko. Anyway, napauwi ako ngayon. Para alam niyo kung bakit ako napauwi. Kasi napahiya sila. Nung umuwi ako dito, pinag-aralan ko yung salvation. I studied that for many years. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung kailan kayo handa, saka naman hindi dumarating. Yan ang gusto ko iparating. So ngayon, naganda ako, pinag-aralan ko salvation, mga more or less 10 years. Sinabi ko, sa susunod na mangyari yan, handa ako. Nakinig kayo? So, noong 1989, bumalik ako rito, pinag-aralan ko maigi yan,
Nag-aral na ako ng mga 1987, 87, hanggang 1990s. So, nabuo ko na. Pati yung panoramic view, nabuo ko na. Handang-handa ako. Pero mula noon, hanggang ngayon, wala na nakikipagdebate sa akin. Kung kailan handa ako, walang dumarating. Kaya, mas maganda, handa ka. Are you listening? Handa ka. Kaya yung panoramic view natin, dumating yan dahil gusto kong aralin ang salvation. So ngayon, nakita natin yung panoramic view natin. Mula noon, gawa niya 1992 hanggang ngayon. Almost 35 years na siya, 34. Yung ibang churches, wala pa. So ibig sabihin, advance tayo ng 30 years. We may be small place dito, but it doesn't mean ang revelation ay ordinary. Please. We're not arrogant, we're only narrating. We're just stating na ginawa ng Panginoon. At kayo mismo nakapapatunay niyan. Now, what I'm saying, habang kayo nandito, ihanda yung isip nyo. Lahat ng natututunan nyo dito, alamin nyo. Anytime na meron mangyari, kaya mo. Yung sakit, kaya mo kagad yan. Hindi pag may sakit ka, iyak-iyak ka. Hindi ko minamaliit, kaya lang hindi handa kasi isip mo. Kasi akala mo marunong ka. Yung sakit na acne, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam niyo ba mga kapatid, kapag ako magsasalita dito at nare-repeat ko yung mga ilan, hindi po ako repetitive sa message. Ang hakbang ko lang, maliliit. Kasi pag tinira ko kayo ng hakbang malalaki, kaya yung humakbang? So, kung makikita nyo, kukuha ko dito sa mesa maliit, pero dadagdag ko ng maliit na hakbang. Kukuha ko, may maliit. So, hindi nyo namamalayan, umaakyat. Ang napapakinggan nyo, yung repetition. Pero hindi siya repetition, meron siyang dagdag. Kaya wag magbarunong. Na alam ko na yan. Narinig mo lang. Pag tinanong, sige nga, ano naintindihan mo? Pag hindi mo napaliwanag, wala kang alam. Nakikinig ba? So kung handa ka, katulad ng mangyayari sa kalagayan ng Bishop Rose, alam niya, pag sa kalagayan mo nandoon ka, mas malakas ang isip mo. At tulad na nangyari kay Herrera, kay Joala, nung nangyari siya ay sinabihan ng doktor, cancer yan. Aba, manginginig ka kagad. Are you with me? Are you following? Pero mas malakas ang kanyang pag-iisip. At sa tuwing siya kinakausap ni Coach Pastor Rodel, kamusta na ang state of being mo? Ayos po ako, Pastor. O di, one day, nung tinignan niya sa biopsy, sino nanalo? Yung imagination niya. Na siya ay walang sakit. So nakaligtas si, Brother Jaala, dahil ang kanyang kaisipan, alright, inusad niya kung ano yung dapat mangyari sa kanya. No, hindi ko yung tinatanggap. So ito yung tinatawag na natututunan nating law of imaging. Alam mo na yung road, dadaanan mo na lang. Dito sa Christ liveth in me, alam mo na. So dapat ahead of time, alam mo na. Tapos, pinapractice mo ng lakaran. Alam nyo mga kapatid, kami sa loob ng kami po ay mga mangangaral, siyempre may kaming conviction. Pero yung conviction ko sa salvation, inaral ko. Hindi ko pinagyayabang. At least nag-aral ako. Inaral ko na may 10 taon kaya magbali-baliktad man, alam kong sagutin ang lahat ng tanong. Kaya kahit na
Kailan handa ako sumagot? Purihin ng Panginoon, dahil handa ka, wala nang nagtetest sa iyo. Ikaw, gusto mo maging handa? Kung handa ka, mag-invest ka. Mag-invest ka na matuto ka. So ako, nag-invest ako ng 10 years. At doon sa 10 years na yon, malaking binigay sa aking confidence. At pag confident ka, sa anumang bagay, handa mong harapin, yung mga gusto humarap sa iyo, sila naman ang hindi handa na. Parang naraman niyo, naman niyo ba ako? So habang ikaw ay handa, alright, yung mga bagay na pupunta sa iyo, alam nilang handa ka, hindi na sila haharap sa iyo. Sino gusto pumalakpak dyan? Kaya habang ikaw ay mayroong kalusugan, are you with me? Busugin mo na busugin ang iyong kaisipan. Woo! Ako po ay nagpapasalamat na ang Panginoon ay laging nagpapalabas ng mga masasarap na revelation knowledge sa Christ living in me. Now, can I have the whiteboard, please? Can you put here above? Somebody can bring the whiteboard, mga lalaki. Kasi gusto ko i-wrap up yung mga napag-uusapan natin dito. Alam niyo, hallelujah. Woo! Ayan. Kayo naman ba ay may natututunan? Alam ko, natututunan niyo sa buhay. Tulad ni Brother Jaala, by the way, ay napaka-buti ng Panginoon. Talagang ang dami niyang natutunan. Tapos, pakidala nga dito, Krisa. Alam niyo po ba, meron akong ipapayag lang habang may sasabihin ako dito. Krisa, pakitawag nga. Pakibigay nga sa akin yung box. Yung box na nandiyan dyan. Sa akin laman sa loob. Yung box na nandiyan dyan. Yung box. Alright. Mga kapatid, dahil maraming natututunan, may natututo dito, gusto ko lang magbigay ng isa pang halimbawa. Ito pong si Brother Tads at kanyang wife na si Sister Agape. Hindi sila mayaman. Well, in a sense, no, mas maraming pera. Meaning, may kakayanan, katrabaho. Pero sila yung nagsasabing, Pastor, gusto kong mag-honor sa iyo. Nung last year, bagamat siya ay nagtitinda, ng mga cellphones, binigyan niya ako last year ng isang cellphone, yung honor. Ngayon, sabi niya, gusto ko ulit magbigay kay Pastor, honoring. Mga kapatid, hindi yan kumikita ng malaki. Let's say, talagang God is, making them progressing. Pero nagkaroon sila ng heart na mag-honor. Kilalanin yung sabi nga honor. Diba? The one who rules and manages. Double honor ang mga pastor. Sinunod niya. Ang ginawa niya, in-image niya lang. Wala siyang alam kung saan kukuha ng pera. In-image niya lang. Ayan. Agape, sandali. Tulungan mo ako rito. Sandali lang, parang tatanong-tanong na ako. Bigyan ng microphone si Agape. Please. Para hindi ka silong mag-ano. Para alam nilang totoong-totoo kasi hindi ko pa alam ang buong story. Halika na. Dito ka, Agape. So, Agape, ano sabi niyo lang? Gusto niyo lang magbigay sa akin. Sabi mo? Sige. Yung kami po ni Brother Tadeus po, yun nga po yung sabi namin, marami po kaming natututunan sa church and sabi namin, enough ba yung natututunan lang natin, naririnig natin? So, ang gusto namin, na
i-apply lahat ng mga natututunan natin dito sa church. And isa po yun dun sa principle po ng honoring. Sabi nga po, di ba yung parents natin, given na yun na i-honor natin sila. Pero yung man of God, na mahalin natin sila, i-honor natin sila. Kasi sa kanila dumadating mga revelation. So kami po, nag-image, sa amin po, nag-imagine kami nung una po na sabi po na asawa, gusto ko mag-honor kay pastor. Tapos yung time na po yun, wala po kaming hawak noon. Actually, inisip lang po namin, sabay po kami na one mind, one spirit kami mag-asawa. And nag-support ako sa kanya. Sige, kung gusto mo yan, susuportahan kita. Parehas po nagpalakasan po kami ng vibration, ng faith. Yung last year po, nagulat na lang kami, after 2 days po na nag-imagine kami, nilagay namin sa mirror namin. Nag-matter po. Bigla na lang pong may dumating na incentive sa kanya na sabi niya, Mami, may dumating sa account ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling. And then sinabi na lang ng boss niya na may incentive ka kasi top 3 ka, ganyan. Yun po, nakabili po kami agad nung cellphone ni Pastor yon. Tapos po, ito pong siguro po mga 2 weeks po, sabi niya, gusto ko ulit mag-honor kay Pastor kasi gusto ko ngayon yung principle ng honoring. Kasi sa totoo lang po, yung in-apply po namin yon. Pag sa man of God po talaga tayo nag-i-invest is unlimited blessing po talaga. Kahit one time ka lang magbigay, pero yung blessing po sa amin na dumadating sa health po namin, lahat po ng, sabi nga po yung abundant, hindi lang po sa financial, kundi sa lahat po ng aspeto sa health po, talagang nafe-feel po namin, yung talagang pag pinil nyo po na ito bibigay namin kay Pastor, ibibigay din po talaga ng intelligence ng earth. Yun po, nag-matter po ulit, 2 weeks lang po sabi ni Brother Tadis, gusto ko ulit magbigay kay Pastor. And then wala din po kaming cash noon. Nagulat na lang din po kami after 2 days or 3 days, may dumating na naman po ulit. Yun po, talagang thank you Lord, praise God po. Alright. Now, this is what I am calling, may GPS na siya. Buti na lang, meron ako nakakatagapakinig sa 2, 3, 4. Thank you, Lord. Ayan, God's principles, hindi lang global positioning. Very good. So, what I'm saying is, wala yan sa mga taong may pera para makapagbigay. Nandoon sa state of being. And then, kahit na parang ang buhay nila, eksakto lang, naghangad. Now, this is what I'm gonna tell you. Ito yung mga gagawin kong, paliwanag. Ngayon, makakakita kayo ng maliwanag na GPS again. God's positioning system. Makikita mo, ito global. Pero ito, sa mismo mata ng Diyos, pakikita sa atin. Ang kailangan nyo lang, wag naman tingin ng tingin. I-drive mo o puntahan mo. Kung tama yung sinabi. Nakikinig ba kayo? Alright. O sige. Kung kayo nakikinig, nako. Magtatanong ako one time. At ang sino makasagot, may premyo. Alright. Okay. Alright. I would like you to know that ditong buhay natin sa ibabaw ng mundo, nagtatanong ba lagi kayo? Lahat tayo dito, limitado lang mag-stay. Handa naman kayo, di ba? Yes. Salamat. Pero hindi pa kayo handa bukas. No, okay, good. Pero ang ibig sabihin, handa na kayong mabuhay pa. Yes. Bakit ba kayo nandito? Para ba pumunta kayo sa langit? No. Good. Nandito kayo para paano malaman, paano mabuhay na kasama ang Diyos. Yes. Good. Pangalawa, hindi kayo pumupunta sa Diyos dahil helpless kayo. Maraming pumupunta sa simbahan kasi ang tingin nila, wala ako magagawa. Ang tingin nila sa Diyos, siya yung puntahan dahil wala kang magagawa.
Ayan. Tinatama natin yung positioning. Are you with me? Yes. Pumupunta ka sa church dahil nais mong ma-discover kung ano ang nagawa na ng Panginoon sa iyo. Parang naintindihan niyo ako eh. Pag pumapalakpak ng konti, yung iba hindi nakakaintindi. Sabi ko ha, pag palakpak niyo, ibig sabihin, nakakaintindi ako ha. Pag hindi pa nakakapalakpak, loading pa. Loading. Tapos pag pumalakpak, late na. Eh, okay lang. At least pag pumalakpak, kasi naintindihan mo kaagad. Ako you know my life, pag maganda kahit anytime, anywhere sa conversation, pumapalakpak ako. Akala nila pinapalakpakan ko sila. Pinapalakpakan ko yung narinig ko. Anything na magandang pumapasok sa akin, pinapalakpakan ko. Kaya kung makikita niyo pagkausap niya ako, pumapalakpak ako. Kahit pumapalakpak ako kasi pag maganda ang narinig ko, ina-appreciate ko. Meron akong bago sasabihin sa inyo. Hindi ko lang paano nyo ito sasabihin o tatanggapin. Sabi ko, ibang segue lang ng konti. Sabi ko, bakit mo mahal ang isang tao? Alright? Alam niyo po ba, marami nagsasabi dahil I love you because of who you are. Are you with me? Dahil mabait siya, di ba? Dahil siya ay, masikaso. Are you with me? Naintindihan niyo ako? O, ganon. Dumating ako sa buhay ko, inalisan ko yun. Hindi na ganon. Ayoko kayong sumunod sa akin kung hindi nyo kaya. Today, I love you not because of who you are. I love you because of who I am. Sino nakakuha agad na hindi ko na kailangan paliwanag? Yung mga nakakuha agad, ang gagaling nyo! Pwede ko din naman paliwanagan kayo, pero pag naintindihan nyo na ako, you never heard that. Hindi ako nagpapa-impress. Let me tell you, one day, if you want privacy, I can explain. But today, I love you not because of who you are. I love you because still, I know who I am. Now, nandito tayo sa church kasi ganito. Alam mo, may bubuhay ka pa next week. May bubuhay ka pa next month. Kung pinapahalagaan mo ang buhay mo, kinakailangan, kain ka ng kain ng magandang bagay para alam mo, maliwanag yung GPS mo. Huwag yung pagpunta mo, hindi mo alam, saan ba ako naroon ngayon? Halimbawa, marami sa atin ngayon, saan mga naroon? Ba't ganito buhay ko? O hindi niya alam kung saan siya naroon ngayon. Kasi wala siyang GPS. Bibigyan ko kayo ng over. By the way, kaya ko pala sinabi, I am thanking God, si Brother Tads, again, sa kanyang kabuhayan, naalala niya ang pag-honor. At binigyan ulit ako ng, isang cellphone. Alam niyo, kaya kong bumili ng cellphone, pero yung bang pag may binigay, parang na-appreciate mo, parang ina-appreciate mo so much. And alam mo, gamit na gamit ko yung isang cellphone na yon. Kaya may bago na ako. Yung isa kong cellphone, bibigay ko na sa misis ko. Kasi yun naman ang buhay niya. Bibigyan ko na rin siya ng buhay kasi wala na. Patay-patay na yung kanyang cellphone. Ayaw na mag-charge. Di ba, no? Di ba, Yoli, ayaw na mag-charge? Kaya bibigyan na kita ng buhay. Bibigay ko na sa iyo yung isa. So, thank you, Lord. Now, this is it. I-wrap up ko to. Marami akong gustong sabihin. Excited ba kayo? Yes! Excited ba kayo? Yes! Alright. Alam nyo, merong tinatawag tayong personal God. Right? Ito yung personal God natin. Nababasa? Alright. Tapos,
Ito ka. Ikaw yan, man. So, andyan dyan ang God. Are you with me? Now, alam natin, at ito'y tinuturo ko na sa mga katulad kahapon, meron tayong conference, tinuro ko. And they understand. Si God, meron tinatawag tayong principles na siya yung ipinaharap sa atin. Itong principles niya, siya rin yun. Siya rin yun na ang tawag lang natin, impersonal. Kasi God din yung principle niya na impersonal. Parang, pag paniliwanag natin, ako, kilala nyo, ay kilala ko yan si Pastor Rene. Pero, huwag mo akong kilalanin sa nakita mo lang sa akin. Kilalanin mo yung hindi nakikita sa akin na binuo kong principles. At kung gusto mo akong talagang makasama, itong principles ko ang iyong i-discover. Dahil yan ang magdidetermine kung paano tayo magkakasama. So, ang Diyos na personal, may principle. Doon siya nakikipag-relate. Tulad ko, kung kilala mo ako, you can always go with me kasi kilala mo na yung principle ko. Pag hindi mo ako kilala sa principle ko, baka magkabanggaan tayo dahil hindi ito patungkol sa person ko. Patungkol to sa principles ng buhay ko. Dahil ang kabuuan ng buhay ko, ito ay expression lang ng principles ko. So, ang principles ko, ako rin. Kaya lang, impersonal siya. When I say impersonal, ito yung person ko, yung hindi mo nakikita, principle, ako din yon. Sino nakaunawa? Magsabi ng amen. So, meron tinatawag na impersonal side ng God. Alright. Itong impersonal side ng God, itong impersonal ng God, nandito, are you with me? Nandito yung kanyang mga principles, as I said. Andiyan dyan yung kanyang righteousness. Andiyan ang kanyang standard. Kaya, marami ang mga nagtataka, maski ako noon, dahil hindi ko alam, pray ka ng pray, pero parang hindi sinasagot. Kasi akala natin, yung personal God ang kinakausap natin. Ang mananagot sa atin, itong impersonal. Itong impersonal, may principles yan. Na hindi pwede mo ugain. Kailangan lang sundin. Now, ang principles, sa loob ng principles, ang mga nakalagay dyan ay mga laws ng buhay. Laws of, so, may laws of life. So, ang principles na binigay ng Panginoon, patungkol sa buhay. At ang Bible ay hindi lang istorya. Akala nila, ang Bible ay history, istorya. Kaya, ang approach, tingnan natin ang istorya. Ayan nung nakaraang panahon yan. So, tingnan natin kung saan lugar yan, sino mga kausap, para lang, tinitignan mo, chinecheck mo, inimbestigahan mo yung istorya lang. Sa istorya, napaka-limited. So, ang Bible, bagamat siya ay totoong nangyari, history, pero pag binasa mo, huwag mong kunin na history lang. Natututo ba kayo? Dahil pag kayo pumunta sa mga theological, ang dating, ang Bible ay parang history. Kung history yan, limited lang ang maibibigay niya. Pero ang Bible ay hindi history. Ano siya? Ang Bible ay principles ng God. Oh. So, kapag nagbasa ka ng Bible, ang huhugutin mo doon ay principles. Pag nakahugot ka ng principles ng God, doon mo siya makikilala, ay, ganun pala si God. Ay, ganun pala si God. Alright? So,
kikilalanin mo ang God sa kanyang principles. Kaya kayo nagbabasa ng Bible, kaya kayo nakikipag-aralan, para may matutunan ka sa principle ng God. Pwede ko bang i-admonish man lang, kung totoo ka nagmamahal sa Panginoon at gusto mo siyang makilala, dapat hindi ka umiwalay sa mga pagtitipon na kung saan nakakasalok ng mga mayayamang principles ni God. Kung gusto mong matuto, ikaw mismo ang naghahanap, saan ba may group where there is a study of the principles of God. Ang tawag nila Bible study. Medyo may ano na siya, may tinatawag na connotation na iba-iba. So, mas maganda isipin mo na lang, saan ba mayroong nag-aaral na kung saan humuhugot ng mga principles ng God. Kaya, kung kayo mga kapatid, magpipreach ako ng isa lang. Kung kayo abalang-abala at wala kayong panahon para humanap, alamin, sikapin makaintindi ng principles ng God, may question na malaki. Anong question? Paano mo sasabihin, mahal mo ang isang tao kung hindi mo inaalam ang principles niya? Kaya minsan nagtataka din ako sa mga pag nag-aasawa ka, hindi alam kung ano gusto mong pagkain. Matagal na kayong magkasama, yung pagkain mo, hindi pa rin niya alam. So, hindi niya alam So, magtatanong ka na, ito ba talaga yung nagmamahal to o hindi? That's why I learn. I love you not because who you are. I love you because I know who I am. Yung mga pumapalakpak, may alam yun. Yung mga hindi, loading yung loading pa. Maya-maya din, makakarating ka din. Now, kung ikaw, totoo nagmamahal sa Panginoon, pakinggan mo ako, totoo nagmamahal, hahanapin mo kung ano principles ni Lord. Kung wala ka sa mga pag-aaral at puno ka ng katuwiran, para ka ding isang nagmamahal na sabing, mahal kita, pero wala kang alam sa Kanya. Oo. Ang totoong nagmamahal, alam ang lahat kung ano at sino ka sa loob, hindi sa labas. Pag tinanong mo, alam ko yung timpla ng kape niya. O di ba? Hindi ka aasa sa 3-in-1. Hindi ka aasa sa Starbucks, sa Jayco. Para nakikinig kayo. Anyway, nagsabi lang ako. So, kapag kayo afford ninyong hindi alamin kung ano ang principle ni Lord, kino-question ko, mahal mo ba talaga? Kasi kung mahal mo, aalamin mo ang principles. Alam niyo ako, no ako po ay nasa Saudi Arabia, ang sabi ko, Lord, siguro mga 24 years old ako, 25, Lord, ayoko nang umalis sa iyo. Alam ko na kasi, dadaan pa ako sa marami. Ayoko humiwalay sa Kanya. Kaya sabi ko, Lord, I want to get a covenant with you. Tapos, inihantulad ko, Lord, kung ikaw nagbigay ka ng bagong pangalan kay Abraham, ginawa mo Abraham. Si Jacob, ginawa mong Israel. Si Saul, ginawa mong Paul. Si Simon, ginawa mong Peter. Lord, I want to have a name. And I don't want to go away from you. Ayoko mawalay sa iyo. Imagine mo, buti na lang may mga ganun kaisipan, 24 years old. At that time, ang binigay na pangalan sa akin ay Leisar. L-E-I, kaya may pangarang Rene, Leisar, Morphe. Yung Leisar, yun ang covenant namin ni God. Parang nakatingin lang kayo. Ganun pala yun. Hindi nyo kilala yung pastor nyo, no? Ngayon, nagpadala ako sa nanay ko. Nagpadala ako ng pera. Pagdating doon sa GMA, dito ba nakatira si Pastor Leisar? Sino Leisar? Hindi alam ng nanay ko, pangalan ko Leisar. Ang pangalan ko, Rene.
So, ang pangalan ng nanay ko, sabi binigay sa akin, Rene. Doon, kilala akong Laysar. So, ngayon, nagtataka sila, sino yung Laysar? Yung pala si Rene Morfe. So, ngayon, ang pangalan ko, Rene Laysar. Kaya yung Laysar na yan, whenever I hear, I have a covenant. And that's why I thank God. Mula 20 years ago, 24, up to this time, sa Panginoon ng pagpupuri, pwede kang humiwalay. Pwede kang magtumalikod. Pwede kang mag-backslide. Pwede kang gumawa. Pero anytime na marinig ko yung name na Laysar, it's a covenant that I want to stay with Him. And so Laysar is a name, covenant between my God and myself. So, kung nagmamahal ka, pwede ba maghanap ka na ng somebody, a group where you can, bigyan mo ng isang panahon, huwag yung Sunday ka lang. Yung sa loob ng isang araw, may pag-aaral ka talaga. Hindi ito study, kundi gusto ko manaliksik kung ano principles ni Lord. Anyway, sa loob ng principles, meron tinatawag na itong laws of life, kaya ka nag-aaral ng principle kasi mag-a-affect yan sa buhay mo. Yung principle, hindi ang principle lang, kundi yan ang siyang mismong umi-epekto sa buhay mo. Ang buhay mo hindi na-apekto ng physical. It is the spirit realm ng laws of life ang umi-effect sa buhay mo. Kaya anuman ang nangyayari sa buhay mo, it is a cause and effect sa loob ng laws of life. So kung wala kang alam sa laws of life, wala kang alam sa principle, wala kang GPS. Ang buhay mo ngayon, tsamba-tsamba lang. Pero mas maganda, meron kang guide. May direksyon ka. Alam nyo ba, itong bagyong ito, meron akong program na Windy. So titingnan ko, may 3 sunod-sunod. Titingnan ko lang yung Windy. Ito Pilipinas. May GPS na rin ako. Kaya pumunta ako ng Baguio noong Thursday. Umuulan. Pero alam ko naman, ulan lang yan. So, pero siyempre may malakas, may hindi. O, di ba? Lumagasa pa rin kami para ihatid si Brother Marco. Alam niyo ba ang ginawa ko? Pagkatapos natin maihatid si Marco, uminom lang ang kape, umuwi ulit. Pumunta ng Baguio para uminom ng kape. Of course, nandun ako sa bahay nila, Brother Marco, for some time, inom ako ng kape. And then, umuwi ako, sumakay lang ako ng bus. Pauwi. Nag-iisa lang ako noon. Tawag ako kay Sunny, hindi pwede. Tawag ako kay Jojo, LBM. Wala na ako matawagan. Ako na lang mag-isa. Ay, alam ko naman si Sunny kung saan araw, naintindihan ko na. Medyo busy siya ngayon at ginagalang ko yan. Ngayon, at si Brother Marco naman, para in behalf of our own, church dito, sinamahan ko para ma-feel niya na siya ay kasama natin. So, medyo talagang dinadaan ng Brother Marco ay physiologically. Sabi ko lang, tingnan mo lang, sa GPS mo, magaling ka na. Dumadaan ka lang ngayon. Alright? Pagbalik mo, you will be so much mabilis ang iyong progreso. Now, you know that. So ngayon, itong laws of life, yan ang dapat nating alamin. Maraming Kristiyano, hindi nila alam ang laws of life. Marami silang alam na topics. Pag sinabi nito, ito yung nag-recite nila. Pero sa laws of life, hindi nila alam. Bakit ko sinabi hindi nila alam? May nangyayari sa buhay nila, hindi nila alam kung ano connected sa laws of life. Dapat, marunong tayo kasi kapag alam mo makipag-relate sa Panginoon, alam mo nangyayari sa iyo. Alright. Now, dito sa laws of life, meron siyang tinatawag na mirroring. Ayan yung mga word na mga, alright, na mga sinasabi ko. Gusto ko lang makita yung picture.
Tapos, sa mirroring, meron tinatawag tayong intelligent creation. Ano yung intelligent creation? Ito yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, may gumagawa na yan. Isang power na nag-orchestrate at nagaganap sa buhay mo kasi may mga intelligent, creation forces na naka-built in. So, with this kind of picture, I'd like to show you how it goes on. Now, so may impersonal side. Itong principle, kailangan matutunan mo. So you must learn. Alright? You must learn it and apply. Kailangan marunong ka mag-apply. So yung principles, ito yung kinakailangan ma-absorb mo. Kaya you need to sit down and learn. Tulad ni Mary, nung dumating si Lord Jesus Christ, she sat down. Si Martha, trabaho ng trabaho. Ang ibig sabihin nun, Mary sitting down at the feet of the Lord Jesus, Martha working, marami sa atin busy sa trabaho. Siyempre, gusto mo bigyan ng magandang buhay ang mga pamilya mo. Oo. Pero wala kang inihanda sa principles ni Lord. Baka mawala ka sa GPS mo. Pag nawala ka sa GPS mo, wala na, iiyak ka na. Naliligaw ako. Saan ngayon? Tapos hanap pa yun. Saan ba ang church? Saan ba pwede? Hanap ka na ngayon ng gawain. Ganyan-ganyan na nangyayari. Marami sa karanasan ng tao, pag maraming pera, hindi nakikita ang Panginoon. Hindi ko kayo minamasama. I tell you one statistics. Pag ikaw ay yumaman, baka masama ka sa almost 85% to 90% na ang tawag ay nag-i-inflate ang ulo. Kusang yumayabang na hindi niya alam na siya ay nai-inflate. Pag sinabing nai-inflate, feel mo okay ka na. At dahil okay ka na, lalo mo pang gustong umukay. So magtatrabaho ka. Yung Diyos na totoo, magiging maliit sa iyong awareness. At hindi mo siya mapupuna. Dahil bawat dumarating sa iyo, ang pangalan na dumarating sa iyo ay pangalang pagkakataon, opportunity. So, bibigyan ka ng every opportunity. Pag sakmal mo, mayroong balik, natutuwa ka. So, this is something where umiikot na ngayon. Darating ng ilang period. So, itong period na ito, na ikaw ay nahumaling na, mawawala na talaga yung Diyos na meron kang dating magandang relationship. Ngayon, yung Diyos sa iyo is only a mental asset. Parang alam mo lang sa isip mo, pero wala, no connection. Kaya, gusto ko kayong umunlad. Kaya lang, nawa isa kayo sa mga tagumpay, sa 15 to 10% lang ng mga tagumpay na hindi naapektuhan ng paglaki ng ulo. Nakakalaki ang ulo pag dumadami pera. Sa isang banda, yung mga mahihirap, ayaw na yumaman, sasabihin nila, ayaw ko na yumaman kasi baka lumaki ulo ko. Well, ang ibig sabihin lang din nun, talunan ka. Dahil hindi mo pala kaya subituin sarili mo. So, hindi rin ako naniniwala na ayaw mong yumaman dahil baka lumaki ulo mo. Then, ibig sabihin, kilala mo palang talunan ng sarili mo. Sino nakikinig? Right. Ang gusto ko, mayaman ka na
nasa Panginoon ka pa. Therefore, iwasan mo lumaki ulo mo. Kaya mag-aral ka ngayon pa lang. O ngayon, itong principles, kailangan nalalearn at na-apply mo. Siya yung nakukuha mo. Siya yung na-absorb mo. Then, itong laws of life, pag natutunan mo, kailangan, alright, meron ka sa loob mo na tinatawag, bawat learning mo, nagko-convert sa faith, nagbabibrate. Anything na natututunan mo, dapat nasa loob ng buong buhay mo na hindi siya parang knowledge, siya ay isang totoong laman, constitution, bahagi ng esensya ng buong pagkatao mo. Hindi siya isa lamang knowledge. So, kung siya ay totoong bahagi na sa iyo, siya ay nagbabibrate sa kabuuan ng iyong pagkatao. So, ang tawag mo dyan, faith vibration. Nagbabibrate ka. At ang vibration mo, malakas. Ang tawag, yung resonance mo, mataas ang frequency. So, may resonance ka ngayon. At itong resonance na yan, may certain frequency na siya ngayon tatama sa laws of life. Kung ano itama mo sa laws of life, alright, yun lang ang babalik sa iyo, mirroring. Kaya, ang bawat buhay natin dito, ikaw ang gumawa. Dahil, kung ano lang ang natutunan mo, yun lang equivalent ng vibration na ilalagay mo. Kung tamad ka mag-aral, di tamad ka. Hindi ka pwedeng mag-vibrate na hindi mo alam. Hindi pwedeng lagpasan ng Panginoon ang sinabi niya. Meron kasi nilagay ang Panginoon, pakinggan niyo maigi. Paano ko ito maibigay na mas maganda para sapul na sapul? Sabi ng Panginoon sa Proverbs na lagi kong sinasabi, as a man thinks in his heart, so is, meaning to say, ikaw ay magiging lang kung nasa loob mo. Ikaw ay magiging mayaman kung ang yaman ay nasa loob mo. Ikaw ay magaling sa katawan lamang kung nasa loob mo. Paano? Nauna yung takot. Nauna yung worry. Paano ka gagaling kung ang loob mo ay worry? So, as a man thinks in his heart, so is sa Diyos, pinagaling ka na. Kaya lang, merong impersonal. Si personal God, gusto kanya magaling. Kaya nga si personal God, pumasok pa nga siya sa loob mo. Si personal God, nasa loob mo na. Tinanggap mo na siya. Anong ginagawa niya? Nagpapalakas siya sa iyo. Pinalalakas niya ano? Ang iyong kaisipan para maniwala ka. Sabi sa salita sa epistle ni Paul, sabi niya, I can do all things through Christ. So, yung Christ na nasa atin, ang kanyang purpose ay para palakasin ka. At paano ka naman lalakas
Kung marunong kang tumanggap ng sinasabi niya para ma-convince ka. So kung hindi ka ma-convince, ikaw ang hindi nagpapalakas sa pagpapalakas ng Panginoon sa iyo. Aha. Ito, GPS to. Are you with me? Hindi pa ito nagagawa ng iba. Tayo, advanced, may GPS na. Sino magsasabi dito, thank God, hallelujah? How many will say like that? Say it now. So, si God, siya ay nasa loob mo. Tinutulungan ka pa nga niya para ma-meet mo yung impersonal side niya, yung rules niya. Oh. So, itong mirroring, kapag nakita mo kung ano lang, let's say, sa laws of life, ito ang laws of life. Ayan, let's say. Ito ang measurement. Ito yung good and positive, extreme. Ito yung negative. Ito yung halfway. Are you with me? Amen. Kung ang iyong vibration tumama lang dito, edi hanggang dito ka lang. At ang babalik sa iyo, yun lang din. Kasi yun lang din abot ng vibration mo ng faith mo. Kaya marami sa atin, bakit siya umuunlad? Ang taas ng faith niya hinihintay lang naman sa iyo Taas mo, magbibigay din sa iyo yan. Siya, naniniwala siya, makapagbibigay ako, makapag-honor ako. Ikaw, wala akong pera Sama ka ba sa Baguio? Magkano? 4,600. Ako, ang laki nun. Yung isa, kaya ko yan. Bakit ganon? Pareho kayo ng trabaho. Pareho kayo ng buhay. Pero yung isa pwede makapunta doon, yung isa hindi makakapunta. Bakit? Yung vibration nila. Nakikinig ba kayo? Kaya sinabi ko minsan sa inyo, alam niyo ba itong si Pastor Rodel? Ang talino nito. Siya yung unang nagsabi, ako magbibigay kay Pastor ng sports car. Parang isa lang talagang matalino si Pastor. Ikaw lang talaga. Ano ibig ko sabihin doon? Hindi naman siya bibigyan ng sports car sa sarili niyang pera. Yes. Kita niyo si Tads. Binigyan siya ng incentive. Hindi sa sarili niyang sweldo. Hindi niya inaasahan. Si Pastor Rodel, sabi niya, Lord, ako magbibigay Ang ibig sabihin niya, Lord, bigyan mo ako ng 50 million or 200 million contract. Di kikita siya ng mga 50 million o 20 million. Di 2 million yung bibigay niya sa pastor niya. Magkano nang dumating sa kanya? 18 million. Di matalino. Parang, nakakasabay ba kayo? Parang mahina Parang hindi ko na masyadong natanggap yung pag-catch up nyo Hallelujah. Parang ganito lang yan. Noong ang tatay ko'y buhay pa, sabi ko ako magbibigay ng jeep sa tatay ko. Binigyan ko ng jeep ang tatay ko. Hindi lang isa, kundi dalawa. Na hindi ibig sabihin maghihirap ako. Binigyan ako ni Lord ng trabaho. Nung sinabi kong gusto ko magkaroon ng jeep ang tatay ko, nakapunta ako sa Saudi Arabia. So, hindi ako makakapunta sa Saudi Arabia kung hindi ko sinabi yon. Ang ginawa ni Lord, binigyan niya ako magandang trabaho na parang sasabihin mo kakaiba, medyo talagang supernatural kasi bata pa ako, wala akong alam na backer, kailangan may backer ka. Nakapunta ako sa Saudi na wala akong binayaran kahit na, 10 pesos, 20 pesos. At ako yung pinakabatang pumunta sa Saudi Arabia. 700 pinadala, and then ako yung 20 years old, ako lang yung 20 years old na ginawa kong 24. So, nung sinabi kong bibigyan kong tatay ko ng jeep, pinadala ako ng Panginoon sa Saudi. Doon sa Saudi, kumikita ako ng dollar, binigyan ko lang ng jeep ang tatay ko, di meron pa akong dollar na kinikita. Ang galing tatay ko yun Lalo na kung sa pastor. And sabi doon, double honor. Ino-honor ko lang tatay ko. Parang hindi maganda tong subject ko. Tumatahimik Ang punto ko lang,
Alam nyo ba, kung ako lang may pastor, kung ako lang, tulad si Pastor Fillmore, kung ako lang, lagi ko sabihin, Pastor, ako magbibigay siya ganito. Pastor, ako magbibigay siya nito. Bakit? Kasi investment ko yun. Ano man ibigay ko ron, siyempre, kumbaga, bibigyan na ako ni Lord ng 100%, 10% lang o 20% bibigay ko lang. Kakalain mo meron ako mas malaking return, magbibigay na ako sa kanya. Sino nakakaintindi? Now, dito, kung ano abot lang ng faith mo, yun lang ang balik. Kaya ang gusto ko sa inyo, tumaas ang inyong pagkakilala sa sarili nyo. Bakit? Pag mataas ang pagkakilala mo sa sarili mo, mataas ang iyong mga imaging at mga thinking na kaya mo. Dahil yung kakayanan mo, nakadepende kung ano ang tingin mo sa sarili mo. So kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, dahil mataas naman talaga, ano ba ang pagkakilala mo sa sarili mo? Ikaw ay isang anak ng... Ay, parang, kaya nga nung last Sunday, pinasisigaw ko kayo. Anak ka ba ng Diyos? Alam nyo, dapat lagi kang matuwa. Pero yung katuwaan nyo, parang ganyan na kayo matuwa? Ganyan na ba kayo matuwa? Hallelujah. Yung mga natutuwa talaga, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Simigaw nga kayo ng malakas ng Amen! Napaniwala nyo ako, okay. So, ang gusto ko, pakita nyo, mataas yung vibration nyo. So, kung mataas ang vibration nyo sa loss of life, ang balik ng loss of life, ibibigay din sa iyo. Why? Kasi, si Lord, on the other side niya, He is not respecter of persons. Ang ibig sabihin na He is not respecter of persons, wala siyang kinikilingan. Wala siyang pinapanigan. Ang kailangan lang, mayroong natatanggap na principle. Kung ano ang tinanggap mong binigay mo sa principles, yun lang din babalik ng principles ng laws of life. So pagbalik, ito ngayon, ano nakita ng mirror? Doon sa binavibrate mo dito. Nakita niya, abot lang doon. Yung mirror, kung ano nakita lang, ibabalik niya lang. Kaya, mga kapatid, hindi nyo dinadaya ang iba. Kung sakasakaling kayo nang dadaya, ang totoong dinadaya nyo ay sarili nyo. Kaya, mas maganda laging may integrity. Ano integrity? Kung ano yung nasa labas, siya din nasa loob. Kailangan lagi kang totoo sa sarili mo. Kasi nakikita yan ng mirror. Kung ano yung nandito, ini-mirror lang. Ano yung mirror? I-reflect. So ito, i-reflect niya lang. Pag-reflect nun, ayan, yung intelligent creation, are you with me? Itong intelligent creation, ima-manifest niya sa world mo. Meaning to say, ima-manifest niya sa mundo ng iniinugan mo. Kung ano ang mundo mo ngayon is only a manifestation of what the mirror sees because yun lang din ang abot ng binibigay mo ang vibration sa laws of life. Dahil, yun lang din ang alam mo sa principle ng Panginoon. Maliban pa sa alam mo, meron kang hindi alam sa principles ni Lord, tapos, unknowingly, nababiolate mo. So, may mga tao na hindi nila alam, contradiction doon sa laws of life ni Lord. Tapos, nagtataka sila, bakit ganito buhay ko? Bakit punong-puno ng otigib ng kapigatian? Alam niyo kung bakit? Kasi, hindi nila alam na meron silang nilalabag sa laws of life. At habang hindi sila nakakalabas doon, hindi rin sila mapapalitan ng karanasan. Bagamat hingi sila ng hingi ng awa, hindi naman alam na sila naman ay violate sa laws of life. Kaya sasabihin nila, unfair ang buhay sa ibabaw ng mundo. Hindi unfair! Ang tawag doon ay, hindi mo lang alam. Hindi ka gising sa tinatawag na laws of life sa ibabaw ng mundo. So, here you are. Kaya,
nagtuturo ako sa inyo sapagkat lahat ng ito ay walang kusang pagkilos. Hindi yan kumikilos ng kusa. Lahat ng yan ay kikilos lang, dependent, nakabase lamang kung ano ang laman ng loob mo. Kaya dito ka mag-focus. Kaya ang messages ko, dito naka-focus. Nandito ang lahat kung ano ang buhay mo. Kung baga sa DNA, nandoon ang blueprint ng katawan mo. Sa cell natin, may tinatawag na telomeres. Sasabihin na naman ninyo, ano naman yan, pastor, mga word na yan. Basta makinig na lang kayo. Yung telomeres na yan, yan yung parang sa loob natin na yung dulo-dulo niyan, kapag ito ay madaling maputol, yung cells mo madaling mamatay, kaya umikli ang buhay sa telomeres. Siya yung pinakang cell na nagdidictate kung maganda ang buhay mo, hahaba buhay mo, o maikli buhay mo. Kung mabilis ang telomeres na parang, mag-terminate sa kanyang, basta meron dulo yon. Now, ang gusto kong sabihin sa inyo, itong katawan natin, may information. Hello? May information, may DNA. Yung buong buhay mo, ang information na kinukuha niya, listen up, galing sa loob mo. Ang maganda, itong code mo sa loob mo, code. Kasi na natin, tawagin natin, isang malaking code. At ang nagko-code niyan ay walang iba kundi ikaw. Hindi mo alam, habang nabubuhay ka, naglalagay ka ng code doon. So, marami ang nabubuhay unaware. Kumbaga sinabi kong unaware, asleep. Tulog sila. Tulog sila, lagay ng code. At yung mga code na nilalagay nila, puro pangit. Tapos sasabihin nila, nagsi-church naman ako, nagbabasa ako ng Bible. Oo, pero hindi yung pagbabasa. Hindi yun yung pagkakanta mo. Anong code ang nasa loob? Hallelujah. Kayo ba? Aware ba kayo kung ano nilalagay yung code dito? Hindi. Ang alam lang natin tayong lahat, magtrabaho, umuwi, magpahinga, kumain, matulog, gising ulit sa umaga, ligo, kain, breakfast. Are you with me? Then pasok ulit. Hindi mo alam, unti-unti ka na nako-code, naglalagay ng code. Sino naglalagay ng code? Yung galing sa labas. May pangit ka nakita, code. May pangit nakita, code. So, naglagay ka ng coding, encoding, internal coding. Kumbaga sa computer, naglagay ka ng mga program na hindi mo alam. Ayan na. Sino nagigising? Sino nagigising? Woo! And then, kung anong klase nilagay mong programming, coding, nababasa ngayon ng laws of life. Ibibigay ng mirroring. Are you with me? Tapos, i-create ng intelligent creation na kung saan, doon ka papasok sa buhay mo. Kaya tayong lahat, may kanya-kanyang buhay. May puno ng problema, may walang problema, mga ganun ba? May magandang kabuhayan, may pangit. Depende yan sa loob ng coding mo. At kung sakasakaling gusto mo mabago ang buhay mo, hindi mababago yun ang pagkanta mo lang. Yun ang inaasahan ng marami. Kakanta ako sa Panginoon, magpa-fasting ako. Mga kapatid, gawin mo lahat yun. Pag hindi mo nabago yung coding mo, walang pagbabago. Merong iba naman, dahil sa kanilang sincerity, nag-fasting sila, unti-unti nilang unknowingly, nababago yung code. Kaya may nagbabago. Pero kung alam mo na yung GPS mo, diretso ka na. Kayo ba ay mga
mga cellphone na pwedeng lagyan ng application? Nalalagyan ba ng application yung cellphone nyo? Pastor Rodel, kailangan kita kaya kausap. May kausap ako, ikaw muna, kausap ko nga muna. Talagang, kailangan ko ng kausap. May bago akong cellphone, no? Thank God. Ibig sabihin, malalagyan ko to ng application. Di ba? Lalagyan ko ng application ng Viber. Pwede akong maglagay ng Windy. Para alam ko. Di ba? Mga ganun application? Alright. Ang tanong ko, yan ba mga buhay nyo, nalalagay pa ba ng application yan? Now, gusto ko sanang magsimula na. Ngayon pala ako naglagay ng diagram. Ngayon pala ako magsisimula. Kayo ba, nagdala kayo ng pack lunch nyo? Sa susunod, mag-expect na kayo. Si Pastor, no, hindi natin alam. Nagdala na tayo ng pack lunch. Ang sarap-sarap pa naman. Wala naman kayong gagawin sa bahay nyo. Umuulan. Gusto nyo pa rin umuwi? Tagal-tagal nyo na. 2 linggo na tayo nag-uulan. Kayo ay inom kape, tulog. Hanggang ngayon gusto nyo pa rin umuwi kaagad. Dito libre pa aircon. O, bigyan ng kape yan. By the way, dapat una ko pala nasabi to. Alam niyo, ako ngayon, magsasabi, sa buong nakikinig, sa social media at lahat, kakausapin ko ang mga mayayaman. Hihingi ako ng sponsorship dahil gusto ko magturo ng 100 na pastors. Free ko sila. At kung meron mag-sponsor, tuturuan ko sila ng mga natututunan natin. Gusto ko magturo sa mga pastors na gusto talagang umasenso at umunlad. Na kumbaga sa pagtuturo, kumbaga sa primary, secondary, tertiary, dapat pumunta na tayo sa college. Kaya umpisahan ko na ngayon. Sa mga marunong mag-sponsor na mayayaman, ayaw nyo mag-sponsor ng 100 pastors, dadalhin ko lang sa Crown Legacy. Sa Baguio. At doon ko sila tuturuan. Magkano yung ating punta doon, di ba? 2 nights, 3 days, 4,006. So, 4,006 per head. Ang mga pastor, libreng kumain, 6 meals, tapos tulugan, tuturuan lang. Meron niyang mayaman. Bakit? 460,000 lang yun? Eh kung mayaman ka, meron ka mga milyon-milyon. 460,000 nare-record mo, ikaw ay nag-sponsor para turuan ng 100 pastors. Sino magsasabing naniniwala kayo ang magaganap to? Naganap na. Right. Meron nakakapakinig nito at may makukonvict ng Panginoon. Kaya, I am very confident. Basta sasabihin ko lang, desire ko yan. At meron ng mayaman, inanda na ng Panginoon. So, alam niyo ba, itong laws of life, are you with me? Hindi siya nakukuha sa paiyak-iyak. Ang laws of life, hindi siya nakukuha sa malakas na effort at mga hard work. Kaya yung hard work mo, walang kwenta yan kung hindi rin tumatama dito. Hindi ko minamalit ang hard work. Pero kung hindi yan tumatama, dadaigin ka pa. Bakit? Kapag ikaw nakapunto dito sa laws of life, ang tawag dyan, naka-align ka. So, kailangan mo lang, naka-align ka sa laws of life. Paano ka naka-align? Kailangan malakas yung vibration mo. Yung mga ibang nag-hard work, wala silang alam dito. So, sige, hard work ka hanggang sa magkasakit ka, ikamatay mo. Hindi ko sinasabing nananakot ka. Hindi. Meron din makakakuha sa hard work. Out of 100%,
7 to 10% lang. Asan yung 90%? Kaya ang una yung gagawin, maka-align ka. Malakas ang state of being mo. Everyone say, state of being. Ang state of being mo, ang lakas ng sinasabi mo, certainty. Oh, pag naka-align ka, ang ipoproduce mo, ito yung pinakamalaki sa lahat. Pag sinabing certain ka, tiyak ka na. That is what you call believing. Ang kailangan mo lang, ma-align. Para yung mirror mo, magpa-flow lang siya. So, walang hard work. Ang meron lang, flow. Sino ang na-awaken? Dati-dati, ay, yan. Yung ating gate ngayon. Ang gate natin ngayon, dati binubuksan. Ngayon, meron siyang rail. Are you with me? So, pag pinush mo ganon, ang dali na. Di ba, ang gaan? Bakit magaan? Naka-align eh. Tama o tama? Paano biglang nauntog yon, tapos yung rail nauntog, kapag ilusod mo, parang mabigat. Di ba? Bakit bumibigat? Kasi hindi naka-align. Sino nakakaintindi? Kaya kapag ikaw parang ang buhay mo ay masikip at mahirap, akala mo, sige lang. Ano sige lang? Hindi ka naka-align noon. Anong gagawin mo? Huwag pilitin. Pasok ulit. Baka hindi ako naka-align. Kasi pag naka-align yan, ganyan lang yan. Hirap. Alright? Kung may nakabarang bato, di ba? Tignan mo na lang, hindi naka-align yan. Tanggalin yung bato. Di, swift na naman, ulit. Kaya kung ang buhay ay parang mahirap, check din from time to time. Baka walang alignment. Ay, naku, parang meron talaga, alam nyo, pag ikaw nagsishare, hindi ka lang sumisigaw. Merong energy na lumalabas. At sino nakakasambot? Sino nakakasambot? Because ang pinag-uusapan natin, buhay mo. Dahil na nais ng Panginoon, ang buhay mo ay maganda sa ibabaw ng mundo. So, ito ang tandaan mong payamanin mo. Kaya, wag kang magpapabaya pag may naintindihan ka, principles yun. Iko-convert mo yon into kind of vibration. Huwag yun nandito lang, knowledge. Convert mo as vibration. Kailangan nagbabibrate ka. Nagbabibrate ka. At yung vibration, ibig sabihin ng buhay na buhay ka. Yung vibration, pag unti-unti nang gumaganon, ibig sabihin nun, nanlalamig. Ang malalamig na bagay, mababaw ang vibration. Slow. Pero pag nag-iinit, ang lakas ng vibration nun. Kaya na kailangan, nag-iinit ka, nagzizelos ka. Ikaw ay isang driven, full of energy. Kaya mayroong passion, enthusiastic ka, zealous ka. Unstoppable. Invincible. Galing yun sa loob. Kaya kung may sakit ka, tatalbog na yun. Hello? Huwag mong gawin
alagaan yung sakit. Anong ginawa ni Bishop Rose ulit? 12 taon may daladalang karamdaman. Ano sabi niya? Bawal sa kanya, sabi ng doktor, na makilobilo dahil, katulad kasi sa Irene, anong tawag dito? Susceptible ka na sa viral. Ano sabi niya? Hindi. Pupunta ako sa opisina ko. Kakasapin ko yung boss ko. Sabi pa niya, kung ano kaya ng mga kasama ko, dodoblein ko. May sakit, nagtatrabaho. Pag pumasok yan, 1 hour siyang mas maaga kaysa sa boss niya. Bago dumating ang boss niya, nabisita niya na lahat ng planta na kailangan bisitahin. Pag uwi ng boss niya, 1 oras pa siya nandoon. Halos ang buhay niya nandoon. May sakit yun. At yung sakit niya, pwede mag-convince sa kanya dahil 12 years. Pwede sabihin ng isip niya, ganito na talaga ako eh. Pero hindi. Noon, 12 years siyang tumagal kasi wala pa siyang GPS. Parang di yata ako nakakuha. Ay. Dahil wala pa siyang GPS, nanatili siya sa road niya. Talaga, hindi siya tumigil. Pero, nakarating din siya sa kagalingan niya. It took her only 12 years. Pero kung may GPS siya, mabilis! Parang, patanggap niya ba ibig sabihin? Kung meron na siyang GPS nito, alam niya na! Ay. Anyway, mga kapatid, marami sa atin dito pag kami nagkukwentuhan, ginagawa na nila sa kanilang buhay. Inaasahan ko na ito ay hindi lamang isang kaalaman. Gawin niyo to sa buhay ninyo. And I'm telling you, gusto ko lahat-lahat kayo, nagbibigay kayo ng kanya-kanyang patotoo. Na talagang totoo itong nakikita natin. So this time, pag nagawa mo ito, mangyayari, matututo kang mag-rule ng sarili mong domain. Ang kabuuan niyan, matututo kang mag-rule your domain. Pag natuto kang mag-rule sa domain mo, mga kapatid, ay, lahat kayo magiging productive. Lahat kayo you can do. I can do all things. You can make things happen. Are you with me? And let me tell you, one last na to. Sinabi ko doon yesterday sa seminar, alam nyo ba, nakatingin sila lahat. Alam nyo ba na ang Panginoon ay nasa inyo? Yes. Tinanggap natin? Yes. Ito yung gusto ko malaman nyo. Alam nyo ba na anuman ang karanasan mo, ay kasama si Lord na nakakaranas sa iyo? Tumingin mo na sila. Sapagkat hindi nila nasa isip yun. Kayo rin. Akala nyo si Lord, pag may nangyayaring pangit sa inyo, ikaw lang. Hindi nyo ba alam, nung siya ay nakipag-isa sa iyo, ang ibig niyang sabihin, meaning, ano man ang maranasan mo, kasama mo ko. Kaya kung sakasakaling, ikaw ang nagmamaneho, kasi ikaw nagmamaneho ng buhay mo eh. At si Lord sumama sa iyo. And then, figurative speech. Dinaan mo sa lubak, eh di madadama rin ni Lord yung lubak. Kumbaga, dinaan mo yung worry mo, eh di nararanasan din niya. Sabihin, nag-worry si Lord? Hindi. Nararanasan niya lang kung sino ka dahil kasama ka niya. Wala siyang worry, pero dahil ikaw yung driver, nakikita ka niya. Nagsasalita siya, do not worry, do not fear. Pero ikaw, nandoon ka. Kaya dapat, whenever you live your life, kasama mo si Lord. Sasabihin mo, Lord, kasama natin i-experience to. Ano yung experience mo? Bigyan mo na experience si Lord sa buhay mo. Ng mga katagumpayan. At alam mo yung experience ng katagumpayan ng pinakamaganda nangyayari? Sa Nigeria. Ano yon? Marami mga Kristiyano ngayon ang pinapatay. I-renounce lang si Lord, pero hindi nila i-renounce. Sinusunog.
Pero ang sabi nila, hindi ko i-renounce ang aking Panginoon. Alam mo yung karanasan ni Lord doon? Martyrdom. Are you with me? At nung nabigyan mo ng karanasan si Lord sa buhay mo ng martyrdom, and then, pagdating ng judgment seat of Christ, they will be rewarded. All right. Would you like to stand up and I will pray for you?